Hello guys! Welcome back to our short video. Ito po ay magsisilbing tutorial para po sa mga viewers po natin na nagpapa-edit, nagtatanong kung paano nga ba gawin or gumawa ng mga yung trending ngayon na gumagawa ng figurine or toys or parang doll na galing lang sa mga photos. Okay, so gaya ng mga sumusunod na to. Sa video ito ay ituturo ko po sa inyo step by step sa pinaka simple at nauunawaang paraan. Okay, so kung interesado po kayo, panoorin po ninyo ito hanggang sa dulo. Okay, ang unang gagawin lang po natin ay punta po tayo sa Google Chrome. And then, itype lang po natin Google Gemini. Ayan po yan. And then, i-click lang po natin yung pinakauna, Google Gemini. Okay, nandito na po tayo sa mismong Google Gemini. Ang unang gagawin po natin ay i-click lang po natin yung plus sign, yung nasa baba. Ibig sabihin mag-upload po tayo ng mga pictures. Okay, so advice ko po kung gusto nyo po ng mas magandang effect, outcome, kailangan po ay yung clear na pictures and then yung full body. Pwede po yung nakatayo o nakaupo. Upload files and then pipili po tayo ng model. Isang picture, halimbawa ito. Gagawin po natin siyang model, okay? Ayan. After nyan, dito sa Ask Gemini, ipipaste po natin or itatype po natin yung instruction. Okay, gaya nito. Okay, so ito po yung kailangan nating i-copy and then i-paste po natin or i-type po natin dito mismo. Okay, and then kapag makikita po ninyo dito yung sa send button dito sa right side dito sa baba, pag okay na po yan, isi-send lang po natin, i-click po natin yan. Okay, and then hintayin na lang po natin, sabi dito just a second. Ibig sabihin, ipaprocess na po niya yung picture. Ganun lang po siya kadali. Pero, hintayin nyo po dahil marami pa po tayong matututunan dito. Generating image. Okay, so from photo, eto na po yung mangyayari. Ayan, so para na siyang doll or figurine, di ba? Ngayon, question, paano natin siya isi-save? I-click mo lang po yung picture mismo, and then makikita po natin dito sa upper right side, yung download. I-download nyo lang po. Downloading, and then downloaded na. Okay, so makikita na po ninyo yung outcome or yung finish outcome niya dyan sa gallery po natin. Okay, ngayon, kung papansinin nyo po yung nasa picture po natin ay simple lang yung tinatapakan niya yung acrylic na bilog, di ba? Ngayon, kung gusto nyong pagandahin, pwede po ninyong lagyan ng additional instruction. Halimbawa, since napaka-plain, gusto nyong lagyan ng flowers, for example. Okay, so babalik lang po tayo doon. I-click nyo ulit yung plus sign, i-upload nyo po yan, yung same na model. Okay, and then i-copy po natin dito and then paste yung same na instruction. And then dahil gusto natin pagandahin yung tinatapakan niya mismo, yung acrylic, pwede po natin lagyan ng instruction. So dito, basahin nyo in a real environment. And then, pwede po ninyong i-type, surrounded by white flowers. Okay, dahil gusto ninyo na magkaroon ng flowers dun sa tinatapakan niya. Okay, ganun lang. And then, same process, i-click nyo lang po yung send button and then just a second, hintayin lang po natin. Ngayon, titignan po natin yung difference po niya kung meron na po siyang flowers. Kasi ang tinype po natin doon, dinagdag po natin sa instruction ay surrounded by flowers. Ibig sabihin, papalibutan ng puting bulaklak. Okay. Tignan natin yung magiging outcome. Generating image. Okay, eto na po yung outcome. Ayan. So kanina, kung mapapansin ninyo, wala pang flowers sa baba. Ngayon, meron na.
Okay, so again, uulitin ko lang po, ang magiging result po niyan ay depende po sa instruction na isisulat po ninyo. Next, dito sa box na nasa side niya, di ba parang covered lang siya, nakatakip. So parang halimbawa gusto ninyong gawing open, yung makikita kung ano yung nasa loob ng box. Okay, ang gagawin po natin, yung i-click yung plus sign, upload files, ulitin po natin yung process, piliin yung model, and then itype po natin yung same na instruction. Ayan po yan. And then dahil gusto nating may white flower pa rin, idagdag pa rin po natin dyan. Surrounded with white flowers. And then dahil gusto natin na yung box na nasa tabi niya ay kitang-kita yung laman, dadagdagan natin ng instruction. Okay, dito ilagay natin the box will be covered by transparent and with figurine inside the box. Same as the photo. Okay, dahil lang gusto natin, makikita natin yung laman ng box na nasa tabi niya. Pero dapat, kapareho lang din ng picture na in-upload natin. Okay, send natin. Hintayin natin yung magiging result. Okay, so eto na po yung result. Kanina, di ba white flowers lang? Ngayon, in-instruct natin si AI, si Google Gemini na dapat buksan yung nasa box niya or at least yung cover niya ay transparent para nakikita yung nasa loob. Ayan. So yan po yung naging sample po natin. Okay, next. Paano naman kung gusto kong lagyan ng pangalan yung acrylic, yung tinatapakan niya? Nakita nyo yan? Okay. So, ang gagawin natin, lalagyan natin ng pangalan. Halimbawa, ang pangalan nito ay Princess. Lalagyan natin ng pangalan na Princess. Ang gawin lang po natin, i-copy lang po natin yung huling instruction. And then, i-type po natin dito. Tapos, isulat natin yung base niya, acrylic base. Acrylic kasi yung tawag dito Acrylic base with name Princess. And then send. Ayan. Okay, so kung mapapansin nyo, may pangalan na Princess sa baba. In short, kung ano lang po yung i-instruct natin kay Google Gemini ay gagawin po niyan. Ganun po siya kasimple. Okay, halimbawa naman ay gusto nating lagyan ng dog, aso dito sa side niya. Check natin Okay, same process pa rin. Upload po tayo ng file. Same pa rin po yung model natin. Dito po natin i-paste yung huling instruction. Tapos, dahil gusto natin magkaroon ng dog, doon sa side niya, pwede natin isulat, put white dog beside the princess. Okay, maglagay ng puting aso sa tabi ng prinsesa. Okay, so isend natin siya. Check natin yung magiging outcome. Generating image. Ayan, so dapat maging malikot lang po ang ating imagination kung anong gustong design. Okay? Ayan.
Meron na po siyang aso dun sa side niya. So, depende po sa inyo. In short, kung ano lang po yung i-instruct ninyo, isusulat nyo dun sa instruction, yun po ang mangyayari. Yun po yung ibibigay ni Google Gemini. Sana po ay mas naintindihan nyo pa po kung paano gumawa ng trending na Google Gemini. Yun lamang po sa araw na ito. Thank you for watching and huwag po kalimutang i-share para marami po tayong makakalam kung paano gumawa ng ganito. Maraming salamat. Bye-bye!